Hi guys, ayan gagawa tayo ngayon ng dough para sa ating gagawing bread for today. So ngayon mayroon tayo muna ang dito yeast. So depende sa dami ng gagawin nyo. So ngayon gagawa tayo ng mga 1 kilo na harina. So kailangan na natin ng 1 and 1/2 tablespoon na yeast or kamira. Yan, lagyan natin ng ganyan. Tapos i-add din po natin yung ating another ingredients. Ito po yung ating sugar. So, mga 4 tablespoon lang po na sugar, ihalo po natin dyan sa ating yeast. And then, lalagyan po natin ng maligamgam na water. Ayan, buhusan na po natin ng lukewarm water at haluin po natin maigi para matunaw po yung ating yeast. At set aside po natin ng 10 minutes. Hintayin natin na mag-bubbles yung ating yeast. Saka po natin ihalo sa ating mga dried ingredients. So ngayon, proceed naman tayo sa ating mga dried ingredients. So kailangan na muna natin haluin maigi ito hanggang matunaw yung ating yeast at ang ating sugar. So ayan, set lang muna. So ayan guys, salain lang po na natin yung ating harina para safe po. Para kung may nakasama po dyan na mga buo-buo ay ayan. Kailangan fine po siya talaga guys para makagawa tayo ng smooth na dough para sa ating gagawing mamayang tinapay. Ayan guys, mag-add lang tayo ng 1 tablespoon na baking powder. And 1 yogurt. So, depende sa inyo guys. Pwede na kayo hindi maglagay. Pwede rin na maglagay kayo para mas masarap. So, ito po yung aking the way na gumawa ng dough. Mas masarap po siya. Mas elastic. Ang sarap. Pwede nyo gawing donut o kahit anong bread na gusto nyo. Ayan, mag-add din tayo dito ng 1 cup na fresh milk. Medyo lukewarm ito siya guys ha. Para mas madali alsa yung ating gagawing dough. And then, add din tayo ng 1 egg. Ayan, add din tayo ng 3/4 na cooking oil. Pwede rin kayo gumamit ng butter guys kung gusto nyo. So, depende sa desire nyo. Maglagay din tayo dito ng pambalance ng ating lasa. Ito yung ating asin. So, mga 1/4 teaspoon na salt guys. Then, i-mix lang po natin ng dahan-dahan hanggang mag-fully combine yung ating mga dried ingredients at ang ating mga liquid ingredients. Then, ihalo na rin natin yung ating na-set aside kanina na yeast mixture. So, ayan. So, ayan guys. I-add na natin yung ating yeast mixture. Ayan, nag-bubbly na siya. So, ready na siya. Ihalo na natin dyan sa ating mga dried ingredients at haluin po natin maigi. So, guys, pwede kayo gumamit dito ng mixer or sa akin kasi ginagawa ko ay kinakamay ko lang para mas ramdam ko yung texture ng ating gagawing dough. Ayan, ito lang po yung aking secret ingredients guys para paano gumawa ng masarap, elastic at super smooth at malinamnam na tinapay. So, yan na guys. Kaya natin ngayon, haluin lang natin maigi hanggang makagawa tayo ng smooth na dough. Ayan so guys, haluin lang natin ng haluin hanggang magkaroon na tayo ng smooth na masa ng ating dough. So ayan guys, i-cover lang po natin at hayaan po natin ng mga 2 hours na umalsa bago po tayo magsimula gumawa ng kung ano mang gusto nating tinapay. Hi guys, after 2 hours, ganito na itsura ng ating dough. So, nag-double na siya. So, start na tayo gawa ng ating tinapay ngayon. Ito na yung ating gagawing bread. So, nilagyan ko lang siya ng cheese sa loob. So, ayan, tapos slice na lang natin mamaya kapag naluto. So, nasa sa inyo guys kung anong gusto nyong desired na tinapay. Pwede kayo gumawa ng Spanish bread, cheese bread, na pabilog, or kahit ano. Nasa sa inyo na po. Ang importante lang makagawa kayo ng perfect na dough. Ayan na guys, meron na tayong yummy donut for today.